Pamilyar ka ba sa ganitong sitwasyon? Kakasweldo mo pa lang, ang saya-saya mo, tapos pagkatapos ng ilang araw, puff! Para bang bula na naglaho ang pera mo. Pag-uusapan natin ngayon yung totoong kwento sa likod niyan, yung araw-araw na laban ng isang karaniwang manggagawang Pilipino. Sigurado akong narinig mo na yung kasabihang, isang kahig, isang tuka. Madalis natin niyang gamitin, no? Pero naisip mo na ba talaga kung gaano kabigat ang kahulugan niyan? Kasi para sa milyon-milyong kababayan natin, hindi lang yan kasabihan. Yan ang realidad nila. Yung kinita ngayon, pangkain lang ngayon. Paano na bukas? Madalas, bahala na. So, ayan. Diyan mismo nagsisimula ang buong usapan natin. Itong konsepto ng isang kahig, isang tuka, yan mismo yung pinakaugat ng problemang susubukan nating intindihin. Okay, so bakit ba nangyayari to? Sa pinakasimpleng paliwanag, yung sahod hindi na talaga makahabol sa totoong gastos ng pamumuhay. Isipin mo, yung kita mo parang hirap na hirap umakyat. Samantalang yung mga bayarin at presyo ng bilihin, nako, ang taas na. Kaya kahit anong sipag mo, madalas talagang bitin. Ang malaking tanong na yon, bakit? Bakit ba laging kulang ang sahod? Halika't himayin natin yung mga dahilan sa likod nito. May 4 na pangunahing dahilan. Una, yung pagtaas ng sahod, sobrang bagal kumpara sa bilis ng pagmahal ng bilihin. Pangalawa, marami sa atin ang contractual lang, yung tipong walang kasiguraduhan sa trabaho. Pangatlo, kulang o minsan wala talagang benepisyo tulad ng HMO, kaya isang sakit lang, delikado na ang budget. At pang-apat, mahirap umangat kasi limited ang access sa mga training na kailangan para sa mas malalaking sahod. Para mas madali nating maintindihan, ganito yung itsura ng problema. Isipin mo, yung sahod mo parang pagong na gumagapang paakyat. Tapos yung presyo ng bilihin parang rocket na lumilipad palayo. Habang tumatagal, yung agwat sa pagitan nila palaki ng palaki. At yun yung nakakalunod sa marami. Okay, so malinaw na yung mga dahilan. Pero ano ba talaga yung epekto nito sa pang-araw-araw na buhay? Ano yung pakiramdam na nasa gitna ka ng ganitong sitwasyon? Ito yung paulit-ulit na cycle tuwing sasahod. Step 1, ayan na, sahod na, ang saya. Step 2, teka muna, bayad muna ng mga utang at bills. Step 3, okay, yung natitira, sakto lang yan sa pagkain, upa, pamasahe. At step 4, ito yung pinakamasakit, zero. Walang natira, walang ipon. Tapos maghihintay ka na lang ulit para sa susunod na sahod para umulit ang lahat. At ano ang resulta ng cycle na yan? Well, ito yung mga realidad sa araw-araw. Nagiging imposible ang pag-iipon para sa future o kahit para sa emergency. Umaasa na lang sa utang, minsan kahit para lang sa mga basic na pangangailangan. At syempre, ang pinakamabigat sa lahat, yung walang katapusang stress tungkol sa pera. Pero alam mo, hindi lang to pang araw-araw na problema. Kapag ito na ang naging sistema ng buhay mo, nagiging isa itong pangmatagalang bitak na sobrang hirap takasan. Yung unang pangmatagalang epekto ay yung pagkawala ng financial mobility. Ang ibig sabihin niyan, kahit anong sipag mo, parang di ka makaalis sa kinalalagyan mo. Stuck ka. Walang paraan para umasenso kasi lahat ng kita mo nauubos lang para makasurvive sa araw-araw. Pangalawa, nagiging sobrang vulnerable ka sa kahit anong krisis. Paano kung biglang may nagkasakit sa pamilya? O kaya biglang nawalan ng trabaho? Dahil wala kang ipon, yung isang maliit na problema lang pwedeng maging isang malaking sakuna para sa buong pamilya. At ang pangatlong resulta, ito na yung tuluyang pagiging alipin ng susunod na sahod. Yung classic na paycheck to paycheck living. Hindi ka na nakapagplano para sa kinabukasan. Ang tanging iniisip mo na lang ay kung paano ka aabot sa susunod na kinsenas. Kaya naman, iiwan namin sa inyo ang tanong na ito. Kung ganito kalalim ang problema at ganito kalawak ang epekto, paano nga ba talaga mababasag ang ganitong siklo? Hindi lang para sa mga manggagawa, pero marahil para na rin sa iyo.